Magandang gabi sa ating lahat. Ako si Aaron John Lubang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. Ito po ay nakabati po sa video series ni Pastor Russell Ocampo na 365 daily devotion at ang paksa po natin para sa araw na ito na tatalakayin natin ay vision gives us a strong reason to live. Ang scripture ay Psalm chapter 118 verse 17. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Una, ang utang katuturan natin ay vision gives us the will to live. So, yung mahalaga talaga dito yung ginawang halimbawa ni Pastor Russell Ocampo dito ay mga kagaya ng mga movie, no? Kung saling nakidnap yung asawa, anak, or sa ganun, may nakikita talaga tayo na nagkakaroon ng rason na mabuhay ang isang tao. So, tuwing meron silang sinusunod na misyon. So, tuwing meron silang rason na kailangan nilang mabuhay to survive, no? So, kita natin na mabilis lang ma-motivate yung tao pag meron siyang kailangan tapusin, meron siyang nakikitang finish line talaga. Meron siyang nakikita na kailangang maabot. At sa ganun, dapat bilang mga Kristiyano, tinatanong rin natin ating mga sarili natin o kahit mga pangkaraniwang tao na mga regular people siguro, kahit di o bilang talaga mga mananampalataya, dapat kaya natin tanungin natin ang sarili natin ng what is your reason to live, no? Ano yung mga whys natin, ba't tayo nabubuhay? Anong bagay na kailangan natin ma-accomplish sa mundong ito? Anong bagay na kailangan natin makamit sa mundong ito, no? Anong bagay na pag na-accomplish na pwede na tayong mamatay, no? Yun yung kailangan natin makita at yun yung kailangan natin ma-attain. At lagi natin tinatanong ating sarili na kung meron ba talaga tayong vision at ano nga ba ito? And is it according to God's will din? Sunod, vision helps us value health. So, mapapansin natin sa mga taong may madaming bisyo talaga, hindi nila inalagaan yung kanilang katawan. Dahil, yung mga tao na to, wala na silang mga vision, no? Pag puro bisyo ka na lang, yung nagiging vision mo, yung makakuha ka ulit o magamit mo ulit yung preferred, siguro, bisyo mo. Sa ganun, yung nagiging plano mo, yung vision mo ay hindi malayo. Nagiging mababaw ito. Mapapansin natin kung sunod na may bisyo ka sa pera, makakuha ng pera. Kung bisyo mo ay manigarilyo, magkaroon ng pera para manigarilyo, no? Sa ganun, nagiging mababaw at nagiging... So, yung mga tao na yun na may walang vision sa buhay, madalas, yung hinahanap talaga nila ay yung sunod na high or yung sunod na kailan nila magagamit yung vision nila, magagawa yung vision nila. Pero bilang mga mananampalataya, no? Or mapapansin natin mga taong mayroong vision talaga, very healthy sila. They always exercise, they always eat well. Mapapansin natin na yung ginagawa nila, they always like to keep healthy. They always like to monitor their health. Lagi sila kumakain on time, hindi sila nagpupuyat, no? They take care of themselves, no? So, sa gantong paraan, bilang mananampalataya, naiintindihan ko na kailangan ko talagang ihanda ang aking sarili kung sakaling may vision ako. Paano ko magagawa yung vision pag di kaya ng katawan ko, no? Yung katawan mo, kailangan sumabay yan sa vision mo. So, a strong vision should be accompanied by or dapat may kaakibat itong strong body, no? Kasi kung vision mo ay strong, maganda, matagal, far away, pero kayang gawin, aasahan mo yung katawan mo na buhatin ka punta doon. Yun lang naman yung behikulo mo para makaabot doon talaga sa mundong ito. Aasa ka sa physical na katawan mo, no? So, a good vision must have a good body along with it. Sunod is vision is meant to honor the Lord. So, madalas, yung mga vision talaga makamundo ito. At yung vision talaga para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So we give our lives, no? Our lifestyles, our bodies, we live as living sacrifices to give God ourselves as healthy people, no? So, ibigay natin ating mga sarili sa Panginoon na healthy, kagamit-gamit. May magagawa at may magagawa at magagawa. Dahil kaya ng katawan niya. Kaya niyang gumawa ng iba't ibang, kaya niyang lapitan yung ibang tao, kaya niyang ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon sa kanyang pamilya dahil hindi siya nakadikit lamang sa isang kama or something. Meron siyang freedom to move around, to
enact God's will, no? Hindi lang siya sabihin natin, naka-stuck sa hindi naman sa wheelchair, naka-stuck sa kama dahil ayaw niyang gumalaw dahil due to poor decisions or bad lifestyle choices, hindi niya magawa masyado yung, hindi na niya magawa masyado yung vision na gusto niya makita, gusto niya magawa para sa Panginoon dahil hindi na kaya ng katawan niya. So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.